Paniwala at naisahan nga ni Lynette itong si Carlos. Buong akala ni Carlos ay talagang naintindihan na siya ni Lynette at maasa siya na tanggapin ang kanyang kasalanan. Subalit wala nang ganun dahil ang namumukod tangi na nararamdaman ni Lynette ay galit laban kay Carlos. Nang nagawa na nga niya ang kanyang plano, nakatulog nga itong si Carlos kaya naman dali-dali siyang lumabas ng bahay. Oras na para iwanan ang kanyang napakasinungaling at manggagamit, manlulokong asawa. Hindi nararapat na ibuhos niya ang kanyang buong buhay sa taong walang kwenta at puro kasinungalingan lamang ang pagmamahalan nila. Kaya naman nakatakas na nga ng tuluyan itong si Lynette at magugulat nga itong si Annalyn sa kanyang pagdating. Dito nga'y magtatanong si Annalyn kung ano ang kanyang ginawa at paano siya nakatakas, sino ang tumulong sa kanya. Isang mahabang kwento ang isinalaysay ni Lynette dito sa kanyang anak na si Annalyn na mangiyak-ngiyak pa. Naghalo ang kanyang emosyon, tuwa at lungkot sa sinapit ng kanyang buhay. Sinabi niya rito na nakakatulong ang pagpapakita sa panaginip nitong si Lolo Pepe dahil nagabayan siya kung ano ang dapat niyang gagawin at siya rin ang dahilan kung bakit nilakasan niya ang loob na labanan itong si Carlos at tuluyang makalaya. Pagkat hinikayat nga siya ng matandang si Lolo Pepe na maging malakas ang alang sa kanyang anak na si Annalyn, hindi lang para sa kanyang sarili, ngunit para din sa mga taong nagmamahal sa kanya at naghahanap pa rin sa kanya. At ito din ang magiging dahilan kung bakit tuluyan ngang makukulong itong si Carlos dahil nga itong si Lynette ay tatayo bilang eyewitness. Saksi siya sa mga kasalanan na ginagawa nga nitong si Carlos dito nga kay Erin. At magugulat pa nga itong si Lynette dahil dito na nga isa sa lisay ni Annalyn na ang kanilang kasal ay invalid at ito nga ang proof na kanyang nakita. Isang marriage contract kung saan ito palang si Erin ay kasal kay Carlos, kung kahit ito ang nagiging dahilan kung bakit niya ito pinatahimik ng tuluyan dahil sa kahibangan ng pagmamahal niya sa kanya at ayaw niyang masira ang relasyon niya dito. Hindi na nga niya maintindihan itong si Carlos dahil napaka-obsessed na niya kay Lynette to the point na kaya na niyang manakit at pumatay ng tao. Ay hindi na maganda at hindi na healthy na relasyon at wala nang saysay para pakisamahan niya ito dahil nagiging toxic lang itong si Carlos sa kanyang buhay. Ito na nga'y sinabi ni Annalyn na kailangang maparusahan itong si Carlos sa kanyang mga pinagagawa. Bukod pa roon, matinding physical abuse din ang naranasan ni Lynette dito kay Carlos dahil pinipilit na siya nito na manatili kahit wala na nga siyang gusto at nalaman na ang katotohanan. Dito na nga'y sinabi nitong si Annalyn na makakatulong nga itong si Lynette ng kanyang ina sa kaso na isasampa nila kay Carlos, lalo't ang mga kapulisan ay hindi agad magbibigay ng warrant of arrest kay Carlos sapagkat wala nga silang eyewitness na siyang tatayo. Hindi sapat na mayroong bangkay at kasi walang mismong nakakakita sa tunay na ginawa ni Carlos, kaya hindi pa rin ito valid para kumuha agad-agad ng warrant of arrest. Marami pang proseso ang pagdadaanan bago dinggin ng judge ang hiling nila. Ngunit ngayong nakalaya na nga itong si Lynette ay malaking tulong siya nang sa ganun ay mas mapabilis ang proseso ng kaso nitong si Carlos, lalo't umamin din sa kanya si Carlos na siya ang dahilan kung bakit napatay nga itong si Erin. Ang mga testimonya nga na bibitawan nitong si Lynette sa kanyang asawang si Carlos ay malaking bagay upang madidiin ang tuluyan itong si Carlos, lalo pat nagawa nito na itakas siya at itago sa kanyang mga mahal sa buhay noong mga panahon na nalaman na nga ni Lynette ang katotohanan na siya pala ang dahilan ng pagkamatay ni Irene.